Andiyan pala kayo. Nagulat ako. Tuloy niyo tinutugtog niyo, maganda yan eh. In his time. Pero his time yun. Ito eh. Walang time. Walang time eh. Gusto niya kumanta, oh. Sige, kantay mo. Kantayin natin. Sige. Go. Kanta na si Tosca eh. Wow naman. This time, Lord, makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Oh, pwede pala. Ay, galing mo! Ninyo, gaganda pa na ng boses Alin? niyo. Oo. Tago na lang, no? May hidden talent May yan. hidden talent. Uy, Oo. may tinatago ka pala. O, tago mo lang. Baka mawala. So mga kuya, syempre kakaiba po yung ating payong kapatid. May konting kantahan, di ba? Hindi, Nakakatuwa. masaya rin yan. Kasi, di ba, pinag-usapan natin paano maging masaya, di ba? Yes. Oo. So, alam mo, sa lahat ng bagay, pwede ka naman maging masaya. Alam mo, lalo na yung pag-uusapan natin ngayon, Oo. maraming taong pinagkukulang. Di ba, pinag-usapan natin nung isang nakaraan yung maging kontento. Oo. Ngayon, ang tanong naman, paano ka naman magkakaroon? Ba, okay yan Ay, lang. diba? Usapan Oo. Di ba kasi, Oo. alam nga naman, makontento ka lang, walang-wala ka lang, mamamatay ka na ka, okay lang, matay na lang. Yan. Oo. Hindi totoo yan. Ako naniniwala ako ganito ha. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos at sumusunod ka sa Diyos, imposibleng mamatay ka sa gutom. At kung mamatay ka sa gutom, dahil persecution siguro, Oo. o kaya naman, kasalanan mo talaga. Oo. Pero O kasi rin. Pwede rin. Hindi. Persecution. O kasi, pag persecution. Oo. Sabi ko, kung walang persecution at mamamatay ka sa gutom, parang may problema siguro, no? Kasi, imposible kang pabayaan ng tatay mo eh. Alam niyo, sabi ni David, Kuya Edwin, alam mo yun yung, matanda na ako, wala pa akong nakitang matuwid na namamalimos ang kanyang angkan. Psalm 37 yan. Awit. Oo. 37. Psalm 37 verse 25 kung natatandaan ko. Maganda yan. Memory verse ko yun. Memory verse. Isa sa mga Galing eh. I've never seen the righteous forsaken, nor his children begging for bread. Yes, oo. Sabi. Di ba, ang gandang paalala yun? Oo. At tama-tama, maging sa ating inaaral na sulat ni Pablo, just for us to know the secret of joyful life. Ang sabi na doon, and my God shall supply all my needs. All your needs. Sabi mga, all your needs according to His riches and glory. Now, alam nyo, magandang pag-usapan natin yan, ano? Kasi, alam nyo, sa rami ng pangangailangan ng tao ngayon, how can they really trust the Lord? How can they experience the reality of this particular verse that my God shall supply all my needs according to His riches and glory? Maganda yan. Yan, di ba? Kasi ang limitasyon mo, according to His riches and glory. Wow. Oo. Sky's the limit. Sky's the langit, sabi. Sky's the limit. Tama. Oo nga. Beyond pa sa sky. Kaya hindi Oo. pwede sky's the limit. It's Oo. beyond. Di ba? Tama. Ngayon, sky's the langit. Di ba? Ang ganda nun. Parang, tingnan natin ulit. Basahin natin. Kasi, sa Philippians, ang ganda nun. Before niya sinabi yan, meron kasing, yan eh, meron pang mga talata dyan eh. Doon basahin mo na lang din siguro. Ano pong verse po? Sugusin mo na muna sa 14. 14. Okay po. Philippians 4:14. Nevertheless, you have done well to share with me in my affliction. Share in my affliction. Yes, oo. May papaliwanag sa'yo. Tuloy mo lang Sige yan. po. So, sa 15 na po tayo. Okay. You yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. Galing. Tuloy pa. Hanggang sa 16. hanggang sa tapos mo. Sayang. Hanggang 23 na po. Colossians na rin. Not that I seek the gift itself, but I seek for the profit which increases to your account. Yes, oo. Okay po. But I have received everything in full and have an abundance. I am amply supplied, having received from
Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. Amen. Ayan, okay na yan. Napansin nyo, di ba? Unang-una, in this life, ang ganda ng pangako niya that God supplies all our needs. Di ba? Now, isipin nyo, and my God, naliwanag yan ha, meron siyang relationship kay God. He's very confident in God. Importante yun kasi yung confidence mo dapat kay God. It's not in your work, it's not in your husband or wife, it is not in your parents, it is always in God. My God shall, or will ba yung gamit yan? Will supply or shall supply? Certain, hindi may. Hindi may supply. Diba? It's so certain na He will supply. Ganun siya ka-confident. Tapos ang di lang yun. Sabi nga doon, all my needs. So, hindi some. Hindi some of my needs, kundi all of my needs. Wow, grabe naman to. Di ba? Lahat kasali, pati ba bustiso? Kung kailangan mo. Di ba? Lahat. Kailangan, di ba? So, all of your needs Di ba? Tapos, according to His riches, hindi according to the riches of your family, hindi according to the riches of your company, of your country, di ba? According to the riches, His riches and glory. Gaano po kaya kayaman si God? Alam mo sa Tagalog yan, hindi maubos na yaman ng Panginoon. Wow! At saka according, hindi yung parang, kunyari, si Bill Gates, kita ka, namamalimos, binigyan ka na $100. Wala yun. Hindi according to his riches yun. Billionaire si. Pero kung magbibigay siya according to his riches and glory, kung may angkop sa kanya, magbibigay more than $100 yun. Tama? Tama. Naalala ko yung kwento tungkol kay Alexander the Great. May pulubi. Nagbigay siya, napakalaking amount. Sabi ng kanyang general, bakit laki-laki ng binigay mo dito? Sabi niya, hindi ako nagbigay sa kanya dahil sa kayamanan, dahil sa kahirapan niya, kundi dahil sa aking kayamanan. Galing! Based on his riches. So, para sa kanya, baliwala yun binigay niya. Yes. Kaya yung hindi yung proportionate siya sa kanyang yaman. Hindi sa pangangailangan ng humingi. Pero hindi to para sa lahat Hindi para sa lahat? Hindi para sa lahat yan. Kasi ang sabi, in Christ Jesus. So meron pong kailangan premise na gano'n. Kung inaalipusta mo si Jesus, tinatanggihan mo si Jesus, hindi mo siya kinikilala as the Christ, as the Savior, as God, hindi para sa yan. Hindi po mag-a-apply po itong promise nito. Siyempre. Kumbaga, kung ako yung tatay, tapos yung anak ko binabastos mo, ba't mo kita bibigyan? Hindi ba? Tsaka kung kunyan, magse-celebrate sa bahay, siyempre lahat ng mga anak ko nandoon, hindi kasama yung mga hindi ko kapamilya doon. Kaya itong isang bagay, pero paano yan sa totoong buhay gumagalaw? Nangyayari. Ito yung principle. That God will supply all our needs. Pero paano yun? Malalaglag mula sa langit. Biro mo, buhusan ka ng Diyos ng 20,000 piso na tigsa 10 na coins, nakasako. Di patay ka na nun. Kaya, importante, paano yan? Simulan natin dun sa... Tingnan yung ganda nung verse 14 Yung verse 14, sisimula dun. So yung 14 po, nevertheless, you have done well to share with me in my affliction. Yun. So anong ibig niya sabihin? He was experiencing trials, affliction, di ba? Andyan kayo mga kapatid. Tapos yung sabi niya sa sunod na verse, tinulungan ninyo ako from all the other Christians, kayo tumulong sa akin. So anong ginasabi ng Diyos? God uses the body of Christ. God uses the body of Christ. Pero don't expect everybody to do that, Ibig sabihin, there are some the Lord touches para sila ang magbibigay o tutulong sa'yo. Kasi, ang ganda nga nun kasi parang, yung iba kasi, nag-expect sila, Christian pa naman kayo, di mo kayo tumutulong sa akin. Walang ganong expectation. Kasi si Lord pa rin yung nag-steer sa tao, sa heart ng tao para tumulong. Kasi pwede rin niyang pigilan yan.
Oo, pwede naman niya sabihin, huwag mong bigyan yan. Pero meron siya kakausapin na bigyan. Yan ang amazing sa Diyos. Kaya hindi mo kailangan manipulahin yung sitwasyon. So, ibig sabihin, hindi po tayo kailangan nagdedepende sa tao, kundi sa Diyos. Yes. Kung may pangangailangan po tayo. That's true. Kaya ang number one, kasi my God shall supply, di ba? Opo. But He uses people. Ayun. He uses the church. Kaya importante rin. Meron ka bang church family? Kasi kung wala kang church family, minsan hindi ka rin nila matulungan. Wala ka eh. Detached ka sa katawan ni Kristo eh. In Christ Jesus. Di dapat nakasama ka sa katawan ni Kristo. Okay. So minsan kasi gagamitin din ng Diyos yun eh. Katulad ng to yung Philippi, yung Philippians, o Christians in Philippi, tumutulong sila kay Paul. Opo. Di ba? Oo. Sino nagpadala ng pera, di ba? Oo. Ay, tingnan niyo yung sabi niya doon na Sampung verse po. yung Kuya. 15. 15. Sabi po sa 15, you yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving but you alone. Grabe, no? Galing niya, no? After niya mag-minister doon, sila nagtumulong. Oo. Sila tumulong. May mga pangangailangan din yung Mga tao na yun. tao na yun. Siyempre po. Pero very generous sila. Praise God. Pero yung binidala nila, itong amazing, no? Itong pinadala nila, bagamat parang tulong kay Paul, sabi ni Paul, hindi ito para sa account ko, ha? Para tulungan niyo ako. Ano sabi niya doon? Ito ay account ninyo as a fragrance offering to the Lord. Di ba? Oo. Kaya parang, kung tayo yung gagamitin ng Diyos to give to somebody, Opo. remember this, it is actually not giving to someone, but giving to Him, Ay, ganun to po. God. Oo. Kasi sabi nga sa Matthew I was thirsty and you gave me water. I was hungry and you fed me. So, tuwing tutulong tayo sa ating mga kapwa, lalo na yung mga nangangailangan, ginagawa natin yun para sa Diyos. Kasi mga kuya, di ba ang thinking kasi, pag kunwari meron ka, tapos binigay mo sa iba, di ikaw yung nawalan. Kasi binigay niyo po eh. Pero parang sinasabi niyo po ba mga kuya na pag ako yung nagbigay, parang kay Lord ako unto the Lord, parang gano'n. Oo. Kaya napansin mo ka-importansya nung you're part of the family of God. Kasi God uses this family to support you. Kasi we are in one body. Di ba? Kaya ang crucial dito, minsan, Christian tayo, we are Lone Ranger Christians. Hindi wala tayong kapatiran na tinatawag na we're part of the local church para makita mo how the Lord will provide. But never to expect yung kapatid mo to help you. Dapat ang idea mo is, I will help my brother. Now, if I am in need, then the Lord will touch anybody among the brethren, sometimes even sa labas. Opo. God will touch para to provide. For example, si Elijah, the Lord provided kanino? Widow in Sarephath. Sa lahat ng yung pangmalayo ang ginamit ng Diyos. So, God has infinite ways in providing us our needs. Diba? Maganda yung sinabi mo na maging part ng church, especially yung mga small groups. Kasi yan ang spiritual family mo. Although hindi ka sasali sa small group para humingi ng tulong, pero alam mo, pag nangailangan ka, voluntarily sila ang tutulong sa'yo. Pag nasa ospital ka, dadalawin ka nila. Yes, kasi ang hirap naman ngayon na basta may mga kailangan, lalapit lang sa'yo. Ang daming maluloko eh. Oo nga, oo. No, may pa, pastor! Oo. Naku, kilala ka. Naku, bait. Tapos, pastor, birthday ko ngayon. Oo, Di ba? oo. Tapos, hihingi ng pancake, ganyan. Ay, sabi Para ko, as if pakilala mo, di ba? Oo, ang sagot ko daw, birthday ko rin eh. Hindi, pero yung parang maraming ganyan. Maraming ganyan. So, pero kung kasama mo siya lagi, kasama kayo sa D-group, isang group kayo, isang church kayo, magkakilala kayo, walang puwang ng lokohan. May accountability kasi sa isa't isa eh. You want both to glorify the Lord, so obviously, pwede mong i-rebuke yung kapatid mo if he is not walking according to God's will. Okay po. Kasi di ba po, normally, parang pag may kasamahan tayo, syempre ayaw mo ma-hurt yung feelings niya. Pero may narinig po ako na pag umi-effort ka na sabihin na para sa kabutihan niya, nagmamahal ka talaga sa kanya. Yes, importante yun. Pag part ka ng small group nga, committed ka sa kabutihan niya. Hindi lang sa mga pangangailangan, kundi yung spiritual growth.
Ngayon, kung nagkakamali ka, i-rebuke ka. Kung pagsasabihan ka ng iyong mga kasama sa small groups, hindi para pagalitan ka, pero gusto nila na lalo kang umunlad sa pananampalataya. Kaya ang ganda nun, open ka din eh. Wala kang yung mga skeleton in the closet na tinatawag. Kasi kita ito naintindihan ko sa buhay. When God challenged us to love one another, you can never love and you will never love until you are willing to be vulnerable. Di ba? Parang hanggat lagi kang nagtatago, lagi kang parang, how can you know that that person will love you? Kasi mamahalin ka niya, yung pinapakita mo, hindi yung pagiging kusino ka. Di ba? Importante yan. So, kaya, kung ikaw naman gusto mong mamahal, dapat willing ka rin maging vulnerable, willing ka rin to be corrected, willing ka rin to be, for suggestion, for improvement. Dapat open ka doon eh. Kasi we're not perfect. We are broken people. Yan yung mga tinatawag natin siguro mga, ayoko sabihing risks, pero mga challenges ng pagmamahal. Challenge na you're open to hurts. Yung mga ganun. Actually, mga kuya, maganda po yun. Kasi actually, syempre gusto ko lang pong to be part of a group. Pero baka may nakaka-relate po yung marami ng trauma sa buhay na laging nire-reject. Yung parang buhay nila, puro rejection na lang, mga kuya. So, ano po kayo maipapayo natin sa kanila na parang to encourage them to be part of a group na talagang nurture. Pero may takot talaga na baka pa pumunta ako dyan, i-judge nila ako, hindi ako ma-accept. Kasi hindi talaga maganda yung nakaraan ko eh. Ganun. Kasi sa akin, ang importante, are you accepted by God? Yun. Ayan, number 1. Kasi kung satisfied ka kay God, kaya ka naman willing to share kasi punong-puno ka eh. Yung mga hanap na mapunuan, kulang ka, ibig sabihin. Hindi ka napupunaan sa Diyos. Kaya na-insecure ka. Kaya when sinabi mo, my God will supply all your needs, part of your needs is emotional, mental, spiritual, di ba? Financial, physical. So, hindi lang yan tungkol sa pera. Although the context of this passage has something to do with money, pero again, God will supply us. Kasi kung ang Diyos natin is enough, then tayo dapat ang nag-share, hindi tayo yung hanap ng hanap. So if you say, baka hindi ako pansinin, di ikaw mamansin. Kasi puno ka eh. Di ba? Pero again, hindi ko minamaliit yung mga ganong feelings of trauma in the past. Di ba? You may, kaya part yan ng learning mo in your walk as you get matured, na ang focus mo si God, si Jesus. So yun. Tsaka yung feeling na hindi ka pinapansin, yung even feeling of depression, normal ka kasi mga tao sa Biblia nakakaramdam din nun. Si Elijah nadidepress eh. So dapat magsaya ka kasi hindi ka kakaiba sa kanila. So mga kuya, yung mga tao po sa Bible na na-depress, paano po nila napagtagumpayan yun? Tulad nga nasabi ni Kuya Bong, nakafocus sila kay God. Ayun. Bumabalik sila. Kaya pag tingin mo yung Psalm, mga dami dun, mga lament eh. Mga depressed na expressions. Pero ang kanilang ending lagi is to go back to God. Until God speaks, until they see God, doon lang sila nagkakaroon ng release sa kanilang mga depressions. Diba? Yeah, why are you so downcast, O my soul? Diba? Put your hope in God. Di ba? Pansin mo yan? Put your hope in God. Pero ang galing, kinakausap niya yung sarili niya. Why are you downcast on my soul? You have something to trust God. Put your hope in God. Inuutusan niya yung sarili niya eh. Okay? Huwag mo lang laksan pag kinakausap sa sarili niya. Baka marinig ng iba. Nakakahiya. Hindi naman pasa kanila yun. Pasa yun lang yun. Baka iba pang isipin nila. May tama ka na. Pero hindi masamang i-convince mo yung sarili mo. You talk to yourself. Kasi minsan, we allow ourselves to talk to us eh. Parang ulit. I am so downcast. Parang yung feeling mo being downcast, ikaw nagsasabi sa brain mo na you're downcast. Why don't you talk back to yourself? Hey, why are you so downcast, oh my soul? Put your trust in God. Put your hope in God, di ba? Nagpapadala ka sa emotions mo. Yun ang sinasabi. So, yung mga bad good feelings. Vibes, wag po mga negatrons, gano'n. Ang galing naman. May mga negatrons ka pa. Negatrons. Parang Optimus Prime. Yes. So, mga yung makakatulong ba? Ganun po. Kasi, katulad nan, bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. Sino kausap niya? Sarili niya. Sarili niya, yung soul niya. Ano ka ba?
Bless the Lord, O my soul. Forget none of His benefits. Parang sinasabi niya, hey, remind yourself of what God did to you. Remind yourself of all the blessings you receive from God. So, kailangan kausapin mo sarili mo. Mga kuya, paano po kung hindi ako komportable kausapin ko yung sarili ko? Pwede ba isulat ko na sa journal ko? Pwede. Pwede, oo. Kasi baka pag nakita ko ng asawa ko, anong ginagawa mo dyan? Kantahan mo sarili mo. Ginagawa ng iba. Paggising, pagpunta ng banyo, titignan yung salamin. Ang ganda mo. Good morning, Pugi. Yan. Ayun! Good morning, Pogi! Good morning, ganda. Pati salamin, sinungaling. Joke lang. Joke lang. Dapat lang naman na, kung wala namang ginawang si Lord na pangit eh. Amen! Kasi we are created in His image eh, alam nga naman. Di ba? Feeling mo lang yun. Hindi, minsan kasi, hindi ka maaring maganda sa mata ng iba. Pero sa mata ng nanay mo, Siyempre. mata ng asawa mo, di ba? Mata ng mga nagmamahal sa'yo, maganda ka. Kasi ang tingin nila sa'yo, hindi yung panlabas mo, kundi yung buong pagkatao mo. Yun. So, sa mata ni Jose Feliciano, maganda. Sino po? Si blind guitarist ba? Akala ko, may tatanong sa inyo. Nakita niyo ba yung asawa ni sino ba ito yung singer? Yung Stevie Wonder? Stevie Wonder? Nakita niya asawa niya? Hindi. Siya rin. Hindi mo nakita. Ay, naku mga kuya. Nabalik tayo sa Pero pag-usapan natin. Tama naman siya. Balik tayo sa pinagsasabi natin. Kaya itong my God shall supply all your needs. Ay, nako, ang napakagandang pangako ng Diyos. But you need to trust God. Kaya sabi ng Lord, yung pagbibigayan naman natin, we don't give so that we would receive. We give because we worship God. Our giving, kaya naman pag ikaw naman nakatanggap sa isang kapatid, huwag mo namang isipin na siya yung supplier mo. Ayun. Di ba mangyari yan? Parang strings attached eh. Kaya iba nangyari, nakatingin na sa tao, hindi na nakatingin sa Diyos. Ang supply mo, galing kay God, ginamit lang siya. Amen. Okay, parang ganun. Para hindi ka parang beholden na doon sa tao. Huwag ganun. Kasi, instrumento lang yan ng Diyos. Correct. Correct. Hindi, kaya ako, idadagdag ko lang doon, maganda yung sinabi ni Kuya Bong, kahit na ikaw ang nagbibigay, dapat magpasalamat ka din kasi ikaw ang ginagamit ng Diyos as His instrument. Kung ikaw naman ang ginamit ng Diyos, don't ever think na ikaw ang ginamit ng Diyos. Yun po ang kasi sabi ng Bible, very clear yan. Sabi niya, do not let your right hand know what your left hand is doing. Now, can you imagine? How can, isa lang ulo dyan. No, parang sinasabi nito, when you give, parang hindi mo tinitake yung glory or credit of giving. Di ba? Kasi ang binigay mo kay God. Kaya nga, si Lord yun, ginamit ka lang. Now, how would you know? Eto, kapag panahon na yung tinulungan mo, tapos ikaw naman ang kailangan, biglang itong yung tinulungan mo, hindi naging available nung kailangan mo na siya. Pag sinabi mong, ganun pala sila, nung sila nangangailangan, ako tumutulong, tas ngayon wala sila. O di alam ng left hand mo, ginawa ng kanan kamay mo. Dapat, hindi mo i-take yun against them. Kundi, ay nako, salamat sa Diyos. Alam ko, God will still supply all my needs in some other ways. Di ba? So, okay. Inapasis ko. Okay po, thank you. So, ibig sabihin mga kuya, parang walang utang na loob, walang ganun. Parang, binigyan kita, may utang na loob ka sa akin, ha? Hindi ikaw yun eh. Hindi ikaw yun. Hindi, ginamit ka lang ng Lord. Ayun. Ginamit ka. But, kung ikaw naman ikaw ginamit ka ng Diyos para sa akin, still give honor to whom honor is due. Magpasalamat ka pa rin naman hindi na po sa masama nagbigay yan. sa inyo. Siyempre naman. Kasama na yan. Yung willingness niya to be used by God, appreciate mo din. Katulad ginawa ni Paul. In-appreciate niya yung Christians in Philippi. Di ba? Then thank you siya. Pero hindi ko sinasabi to para humingi ako sa inyo. Hindi ko sinasabi to kundi para paalala ko sa inyo, yung tulong ninyo ay talagang mabangong handog sa Diyos yan. Kaya mga kuya, please allow me to take this opportunity to thank you. To thank you sa mga magagandang payo na binibigay niyo sa amin. Okay po ba yun mga kapatid? Siyempre mga kuya. Ano? Ang lagay. Kuya, hindi na ganun yun, di ba? Joke lang. So to apply, ayan, mga kapatid, hingan na po natin ng words of encouragement ng ating mga kuya. Hihingan, magbibigay sila. Ayan, okay po. Ako ang naalala ko sa discussion natin, may sinabi si Paul I think sa 1 Timothy. Sabi niya, with food and covering, I am satisfied. Sa atin kasi, food, clothing, and shelter eh. Sa kanya hindi.
food and covering lang, kontento na siya. Sa Dalawa tingin. lang ang pinaka-basic niyang pangangailangan. Na pag na-satisfy yun, okay na siya. Ibig sabihin, wag na nating dagdagan yung sa tingin natin na kailangan natin. Basta nabubuhay tayo, okay na yun. Nabubuhay tayo na marangal, nabubuhay tayo na maayos, magpasalamat na lang tayo. Yes. Amen. Praise God. Thank you, Kuya Erwin, Kuya Bong. Now, alam niyo po, when God says, "My God shall supply all your needs according to His riches and glory," ang dami niyang paraan. In fact, He has infinite ways of providing. Una, God provided you the skills where you can plant, when you can store. Sa madalit salita, mayroon tayong mga responsibilidad. Kaya ayaw ng Diyos ang tamad. Ayaw ng Diyos na hindi ka nagtatrabaho. Then God provides you the company where you can work, or maybe a business where you can earn. Di ba? Yun ay paraan din ng Diyos. And sometimes God will use other people. Kung inaasahan parang walang-wala na, then God will use other people. And God has so many ways. In fact, even si Elijah, sabi ni the Lord provided him. Paano? Sa pamamagitan ng raven. Can you imagine? Gagamitin niya yung raven to provide him, sabi ganoon, meat and bread. Amazed na amazed ako dun sa paano nagpo-provide ang Diyos. And alam niyo ba, kung totoo kay Elijah, totoo rin sa atin. Bakit kamo? Yung ating greatest need na kapatawaran at kabayaran ng kasalanan, God provided ang kanyang sariling anak na si Jesus Christ. Kaya if He did not spare His own Son, ano pang hindi niya ipagkakait niya sa atin? Yan ang sabi ng Lord eh. Kaya mga kapatid, be confident enough to come to God, to believe that God supplies, and don't manipulate the situation. Huwag kang magmamadali. Always learn to wait upon the Lord. For they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not get tired, and they will walk and they will not get weary. Learn to believe in God. Pero ano yung problema? Hindi tayo lumalapit sa Diyos kung wala tayong pangailangan. Lalapit lang tayo pag may pangailangan tayo. Kaya tuloy, hindi natin makita yung paraan ng Diyos on providing. And here's the secret. Seek first His kingdom and His righteousness. Meaning, allow Him to reign in your life. Allow Him, follow His ways, follow His instruction. And all these things shall be added unto you. Yun ang pangako ng Diyos. At sigurado ko, tulad din na sinabi ni Bible, this is my confidence. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Praise God! Siyempre, di ba yung name po ni God, Jehovah Jireh? Yeah. He's our Yahweh. provider. Yahweh. Yeah. Yay! So mga Alam niyo ba kuya, yung Jehovah Jireh? Ang ganda nun. He will see to it. Oh. Titiyakin niya na it will be done. Grabe po. So hindi ba talaga tayo magkukulang sa buhay na ito pagkasama natin si Christ? Amen. Yan. Yan. So mga kuya, hindi talaga magkukulang ang aking request. Yung tagline naman. Tagline. Yes. Kuya, Pero please. pwede ba bago tayo magsawing tagline, mga kapatid ko, napanood nyo to. Kung ito yung naging tulong sa inyo, naku, sabihin nyo naman sa iba, ipamalita nyo sa mga kaibigan ninyo na mayroong payong kapatid na itong payo na to, ulitin ko, kung di man kayo nag-agree, walang problema. It is just one of the factors that you can use in your decision making. At kung nakakatulong, praise God. Kung hindi naman, walang problema. Para pagkain lang yan ng isda. Pag yung tinik, huwag mo nang dunukin. Tapong mo na lang. Yung laman lang ang kunin mo. Kaya, mga kapatid, huwag nyo kalimutan, share, subscribe, so that you would be notified. Okay ba yan? Okay, oo. Okay. Kasi mga kuya, may style po yan eh. Kuya, sa comment section, habang nanonood sila ngayon, itatype lang nila yung Comment. itatag nila yung mga friends nila. Oo. Pag tinag yun, yun na. Talagang makikita. Yes. At hindi lang yun, pwedeng highlight. Di ba? Pwede Tsaka po pwede yun rin eh. sila magtanong. Pwede rin Oo. kayong maghumingi ng payo sa comment section. And we will try our best na masagot yun. Hindi man agad. At least, they that wait upon the Lord. Oo nga, Darating yun at darating. Saka napakahalaga ng comments nyo, saka yung tanong nyo. Kasi alam namin, doon namin malalaman kung saan kayo nanggagaling at ano ang mga pangangailangan ninyo. Kaya naman, pag kahit na umulan, Umaraw, Bumagyo! kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid!